husga nila. Araw-araw, sana ang bigat ng nakaraan. O ano bang dapat na gawin? Isip at puso ay kailangan ng tulong. Apo. Magandang gabi po mga kababayan. Naririto po muli tayo sa Aksyon Kababaihan. Binabati po namin kayo ng maligayang Kapaskuhan pa rin po at ng bagong taon o manigong bagong taon mula po sa Aksyon Kababaihan. At dahil po ito ay ang mga masasayang panahon sa ating buhay, atin pong igigess dahil special po ito ang mga leader ng survivor natin sa Pilipinas. Unahin ko na po sa ating pagpapakilala ang isa sa mga founding officers ng Bagong Kamalayan Prostitution Survivors Collective. Siya rin po ay babaeng biyahero champion ng 2022. Wala pong iba kundi si Marivic Fontanilla na nakabase sa Oman. Magandang gabi sa iyo, Marivic, at manigong bagong taon sa iyo. Yes po, hello po Miss Jean at sa buong nanonood sa atin sa Aksyon Kababaihan po. Magandang gabi po sa lahat. At Happy New Year! Okay. Okay. At nais ko rin pong ipakilala ang isa pa sa mga founding officers ng Bagong Kamalayan. Wala pong iba kundi si Liza Gonzalez. Maligayang Kapaskuhan, Liza, sa iyo. Maligayang Kapaskuhan po at manigong bagong taon. At sa mga nanonood po. Okay. So, ang gusto ko sanang ibalita nyo sa ating mga kababayan, sa nakaraang taon ba ng 2025 ay ano ba ang naipanalo ng Bagong Kamalayan Survivors Collective, Prostitution Survivors Collective, at maaari ring sa sarili mong gawain bilang overseas Filipino worker, Marivic, ay gusto mong ibahagi anong mga nakita mong mga victories mo bilang isang leader survivor. Sige, mauna ka na, Vic. siguro po unahin ko po i-congrats yung sarili ko kasi po nakapagtapos na po ako ng secondary or ng senior high school po sa online na pag-aaral po. Siguro po yung pangalawa is ito yung napanalo namin yung reklamo namin doon sa kapatid na ng aming Employer. na ito ay- Okay. Tapos ang kagaanuhan po dito po sa Uman ay pantay po yung pagtingin nila sa spot katulad namin na naninirahan sa kanilang bahay. Oo, baka pwede mo lakasan ng konti, Marivic. Oo. Yun Oo, po. so Yung nagkaroon Justice naman. of Uman kasi ay pantay yung pagtingin. Yes po, opo. Naiano Oo. namin at naialis namin yung pang-abuso dito sa bahay namin po. Oo, yung abuser mismo ay naalis ninyo doon sa lugar kung saan merong posibleng mangyaring pang-abuso, no? At nagkaroon naman ng response agad itong embassy, tama ba? Itong embahada ng Pilipinas sa Oman. Yes po, Miss Jean. Oo, at Yes po, katulong Miss ba yung lokal na pulisya o lokal na pamahalaan ng Oman? Opo, katulong po namin at nakipag-ugnayan din po yung tatay nung sponsor or yung sponsor po namin o employer namin ay nakipagtulungan din po sila sa amin kasi po nakuhaan po namin ng hidden camera nung ginagawa po nung lalaki doon sa ano po namin kasama at maging ako din po ay ginawa niya po ng hindi maganda. Oo, bilang survivor, Marivic, ano ang kalakasan na iyong nakita para tugunan ang ganitong klaseng kaso? Pero bago yan, congratulations, no? Anong year yung natapos mo na katatapos lamang sa online? Po, tapos na po sa ano po yung secondary po, yung senior high school, Miss Jean, na yung ginagawa kong online na sabi ko nga ito rin yung challenge siguro this year sa akin na hindi madali, sabi ko nga na gawin, pero pag may determinasyon ka pong anuhin sa sarili mo ay makapagtapos po. Kasi sabay yung trabaho, pagkatas mo ng trabaho, mag-aral ka pa po, ganun, may online class din po kasi kami. So, yun po,
Tapos isa pang challenges siguro na nangyari, Miss Jean, is ito yung hinarap namin na maging ang kalaban namin dito ay yung mga amo. Amo talaga yung unang Oo. kalaban namin. Sabi ko, hindi Mm-mm. ako matatakot na kahit pauwiin nila ako basta maitama ko yung tama. Yun yung sabi, inano ko po yung sponsor ko, yung ano ko, yung employer ko na hinamon ko po sila. Kung ayaw nyo Mm-mm. kaming pakinggan yung karapatan namin bilang isang manggagawa at isang babae, sabi kong ganyan, pauwiin nyo na po kami kaysa po patuloy yung pang-aabuso na gagawin ng kapatid nyo. Sabi ko pong ganon. Oo. So malaking Tapos naniwala bagay. naman po sila. Oo, naniwala at pinanigan kayo. So malaking bagay yung karanasan mo bilang survivor na nagkaroon ng training tungkol sa mga karapatan bilang babae. Tama ba, Vic? Yes po, Miss Jean. Oo, so si Marivic nga po, no, bilang survivor na ng trafficking at sexual exploitation at kasalukuyan nagtatrabaho bilang domestic worker sa Oman, ay patuloy na tumutulong sa iba pang mga victim survivors sa hanay naman ng mga migrant workers. Sa bahagi mo naman, Lisa, ano yung mga maaaring sabing naging tagumpay sa taong 2025? Una ay, ayun, nakamit ko din po yung hanggang grade 10. Hopefully, next year, sana makapag-enroll din ako ng grade 11 and 12 para po mas tumaas pa yung antas ng aking pinag-aralan. At isa din sa mga victories namin o natin ay yung patuloy na pakikibaka lalo na sa flood control na nangyayari sa Pilipinas, Corruption. lalo na yung Corruption. korupsyon na nangyayari Okay. po. Isa po yun sa mga victory namin. Victory ko po dito sa Pilipinas. Kaya yun po muna. Oo, bagamat hindi pa tapos ang usapin ng corruption, patuloy na nakikipaglaban, ang pwedeng tawagin nating victory dahil sa mga protesta ninyo, Liza, ay yung nangako ang Independent Commission on Infrastructure na gagawing mas transparent yung mga proceedings, no? So yung fact na yung katotohanan na patuloy na lumalaban para sa transparency ang mga biktima ng baha katulad ni Lisa ay isang tagumpay na. Ano ang plano niyong kunin sa kolehiyo, Marivic at Liza? Para po sa mga tagapanood habang bumebelo sila ng pagsagot, napakalaking bagay po na nagpapatuloy ng pag-aaral ang ating mga survivors, no? Kasi sa maagang edad dahil sa pang-aabuso sa kanila bilang bata ay nahinto sila sa pag-aaral at kailangan din nilang harapin ang trauma ng sexual abuse, ng prostitution, trafficking na napakarami na kanilang naranasan. Kung kaya isang matapang na hakbang yung patuloy na pag-aaral at makapagtapos nga nito. Sige, Marivic, parang gusto mong sagutin, ano? Ano yung gusto mong makuhang kurso sa kolehiyo? Opo. Ganun pa rin po, Miss Jane, kung ano yung pangarap ko noon at hanggang ngayon ay ganun pa rin po yung psychologist po. At naghanap ko ako ng school na pwede ko rin, yung kagaya po nito, online pa rin po kasi nasa ibang bansa nga po ako, kailangan online pa rin po talaga. Pero may Right. recommended naman po yung mga school na pagpipilian po namin. Okay, thank you so much. Ikaw, Liza, ano yung plano mong kuning kurso sa kolehiyo? Hanggang ngayon po, hindi pa rin po nagbabago social worker po. Okay. Lisa, ano naman yung nabanggit na kasi ni Marivic, no? Ano yung mga challenges din? Pero baka rin gustong dagdagan ni Marivic para higit tayong lumago bilang tao, bahagi ng buhay natin yung mga challenge. Pero ang maganda na nagbabago ay kung paano na tayo nagre-respond rito, no? Hindi tayo nagre-react na lamang, na basta na lamang tayo nagagalit at iba pa, kundi alam na natin paano mag-respond sa mga challenges na ito na gumagawa tayo ng kilos at tumutulong din tayo sa mga naapektuhan, paano ba ang tamang pagresponde para rin hindi nalulunod sa trauma o dun sa emotional na reaksyon. So Liza, sa bahagi mo, ano yung nakita mo mga challenges ng 2025? Mga pagsubok at paano rin nag-cope bilang survivor? Marami po akong pagsubok katulad ng sa health ko. Pero yun nga,
pinipilit kong gawa ng paraan. Hindi ako sumusuko o hindi ako manghihina kasi alam ko sa sarili ko na kailangan ako ng mga survivor na tulad ko, kailangan anak ko. Kaya hindi ako, kumbaga yung mga pagsubok ko ay ginagawa kong tungtungan o kinakapitan ko para maging mas malakas akong tao. Yun po. Okay. Marivic, ikaw ba may gusto kang ibahagi sa mga nakikinig, lalo na marami tayong mga tagapakinig na OFW sa buong mundo, no? Ang pinakamalaki sigurong audience ng DZRH ay mga migrant workers. So ano yung, may gusto ko bang idagdag na naging challenge at paano mo rin tinutugunan ito? Opo. Siguro dito yung isa sa mga kooperasyon ko po bilang isang biktima survivor at isang OFW po ay ito yung kahit naka-off cam tayo kasi kasi may ibang tao na ginagamit nila yung ah, Technology? videos or ano para Okay. tumulong sa mga Mm-mm. sa akin po kasi kahit naka-off cam nga po ay patuloy yung pagtulong sa mga kapwa kababaihan po lalo na sa mga may mahihinang ano na hindi kayang humingi ng tulong, no? Tapos ang ginagawa ko po is ina-assist ko sila papunta sa ahensya ng mga ating mga gobyerno para pag-assist humingi ng tulong na naaayon po sa pangangailangan ng mga biktima po. So, yung So nakakatulong, nagagawa ko sa Marivic. ngayon. Oo, yung meron kasi pong application na pwede nyo i-download, tinatawag na Babaeng Biyahero. At Babaeng meron po biyahero. itong directory ng mga telepono, kung sino ang pwedeng tawagan, depende sa bansa kung nasaan kayo, no? So hanggang ngayon, Marivic, itong Babaeng Biyahero application nakakatulong sa'yo. Yes po, inaano ko rin po sa ibang mga kababaihang na kasama po. Minsan po may mga hindi rin nagre-response pero kaya po pagka wala pong response, ang ginagawa po namin is inaano po sa embassy. Embahada mismo yung tinatawagan namin para po mas madali yung aksyon na gagawin nung embahada sa biktima. Oo, so yun yung pinakamabilis at meron na kayong kakilala rito na madali nyong nalalapitan. Okay, so sa mga darating na panahon, lalo na ngayon 2026, ano ang inyong mga hope? Meron ba kayong wish list, no, na hindi material na bagay? Pero bago yon, kaugnay ng binanggit ni Marivic, no, hindi mahalaga yung mga material na bagay na kagaya ng kasikatan, no, yung kailangan pang i-video kapag ka tumutulong. So, napakahalaga nung binanggit na kahit hindi alam ng mga tao, patuloy tayong tumutulong, no? Hindi na kailangang malaki, i-post o ibida pa sa ibang tao. Ang mahalaga, alam natin at nadyo-journal din natin para alam din natin anong ipagpapasalamat natin kung ano yung mga nagagawa natin. Pero sige, ngayon doon sa katanungan na ano ba ang wish list natin para sa darating na taon? Gusto mo bang mauna, Marivic, uli? Yes po. Para sa akin po ay mas lalong paigtingin yung laban para sa mga kababaihan, kabataan at manggagawa. Patuloy tayong magkaisa para sa pagharap sa mga pagsubok sa ating bansa at saka sana po ay mabigyan tayo ng hustisya ng itong issue natin kay Duterte na sana po ay ipakulong po siya, hindi siya mabigyan ng kahit na anong ang tawag dito yung mga interim release, no, na oo. O postponement, oo. Na po ito at mapakulong yung tamang tao ng mga gumagawa ng katiwalian sa ating bansa. Oo, kasi naaalala ko ng 2016, Marivic, talagang na-trauma ka no? Doon sa mga rape remarks ng dating Pangulong Duterte. Kaya napakalakas nung ganoong pakiramdam na hanggang sa ngayon ay sana magkaroon pa rin ng hustisya ang mga biktima ng pandaraha, sexual harassment, ng pagpatay sa panahon na yon. Maraming salamat, Marivic. Liza, ikaw naman, pwedeng mahaba ang listahan natin kasi may oras pa tayo kung ano ang wish list natin para sa 2026. Ayun, ang wish ko po ay una, maparusahan yung tunay na may kasalanan dito sa nangyayari dito sa Pilipinas sa flood control.
At wini-wish ko din na hindi hindi ma-approve ang interim release ni Duterte dahil naniniwala po ako sa proseso ng ICC na na papanigan nila yung mga biktima na katulad ng anak ko at katulad pa ng ibang mga bata, yung mga magulang na nawala ng anak, nawala ng asawa, yun. At isa pa po sa hinuhope ko ay yung ating nilalabi sa Senado at sa Kongreso na maging batas na ito. Ito yung Survivor Assistance Act na Sexual Exploitation Survivor Assistance Act na para po matulungan ang mga biktima ng trafficking and prostitution. Yun po. At yun, wini-wish ko na sana makamit namin ni Marivic sa future yung aming kagustuhan na makapagtapos upang mas matulungan namin ang mga kapwa namin kababaihan dahil naniniwala kaming dalawa na kapag nakamit na namin yon ay mas makakatulong kami. Maraming salamat. Okay, so buuin lang natin flood control corruption, no? Para lang malinaw sa ating mga tagapakinig yung hustisya sa corruption. Kasi yung flood control, gusto sana natin may ganon. Ang problema ay hindi na ipatayo ang mga flood control projects dahil kinorap ang mga pera. So, isa sa mga pangarap din ng sambayan ng Pilipino ay sana nga meron ng makulong, no? Parang paulit-ulit na ito yung panawagan na ikulong na. At patuloy nga na dumarami sa buong Pilipinas yung mga nananawagan nito dahil sa mga bagyong dinanas ng Pilipinas ay dumami pa ang mga namatay lalo na sa Cebu dahil sa bagyong Tino at sana hindi na nga maulit ang ganoon karami pang mga casualties. So bilang mga panghuling pananalita, unahin ko naman ngayon si Lisa, baka may gusto tayong sabihin pa o ipanawagan sa ating mga kababayan bilang huling pananalita sa ating programa. Ako po ang masasabi ko po ay lakasan po natin ang ating loob at manalig po tayo na makakamit natin ang hustisya. Lalo na sa mga kapwa ko biktima ng pang-aabuso ni Duterte dahil ang anak ko po ay biktima ng drug war ni Duterte. Manalig tayo, kaya natin, sama-sama nating ipanalo lahat. Huwag tayong matakot sa ginagawa nila at ang panawagan ko pong isa pa ay itong mga senador na walang kwenta ay itigil na nila yung paglalabi nila ng mga kung ano-anong mga pamamaraan para lang mapalaya si Duterte. Hayaan nating gumulong ang hustisya. Nasa ICC na po ang hustisya kaya itigil na po ng mga senador na ito ang pangingialam para po makamtan natin ang tunay na hustisya at dapat yun. Maraming salamat. Maraming salamat kay Liza Gonzalez. Ngayon naman ay Marivic, meron ka bang gustong ipanawagan bilang huling pananalita? Yun din po, yung aking panawagan ay sana rin po ay maging malakas tayo at huwag tayong matakot na ipaglaban yung ating mga karapatan bilang isang tao, babae, manggagawa. Tuloy-tuloy po na lumaban tayo para sa hustisya ng ating bayan, bansa. Okay, maraming salamat po sa ating mga panauhin. Sana po ang lahat ay magkaroon ng masaganang bagong taon. Maligayang Kapaskuhan habang nagpapatuloy pa rin po ang ating pagse-celebrate ng mahabang Kapaskuhan sa Pilipinas. At gayon din po ay sana katulad ng kanilang sinabi, patuloy pong maging malusog ang ating pagtugon sa anumang pagsubok na maaari nating harapin. Lahat po ng yan ay ating malalagpasan. Ang higit na mahalaga ay kung ano ang natututunan natin
natin at nababago natin sa ating kalagayan sa pagharap po ng mga challenges na ito. So narinig po natin ang ating mga panauhin, ang mga founders ng Bagong Kamalayan Prostitution Survivors Collective, si Liza Gonzalez, at gayon din po nakabase sa Oman ang babaeng biyahero champion si Marivic Fontanilla. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ito po muli si Jean Enriquez, Executive Director ng Coalition Against Trafficking in Women Asia Pacific para sa Aksyon Kababaihan. Magandang